bayan, inabutan natin itong sapa na kasalukuyan na ito pinalalalim ng programa ng pamahalaang bayan ng Taytay sa pangunguna ni Mayor Alan De Leon at syempre ng kanilang engineering. Ayan mga kaisyo ng bayan, ito po yung sapa ng Maningning. Kuya, ano pangalan nito sapa na to? Maningning Creek, ha? San Isidro. Yan mga kaisyo ng bayan, San Isidro. Ito yung sapa na San Isidro na nung nakaraan ay ating kinuna ng kaunting dahil hindi nga napapabayaan. Ito yung matagal na panahon na napabayaan na ginawa at pinalalim ng mayor ng Barangay Kapitan Joey Calderon. Pinarikrap niya yan. Ito yung kabilang gilid hanggang ito nga nilaliman. Kasi ito nga yung cause ng problema ng pagbo-volume ng tubig dito sa karsada ng Apollo at ng Amihan. Ito yung nagmagkaroksyon ng Amihan. Ito yung San Isidro Santa Ana na magkadikit yung boundary. At ito ginagawa na ng action. Ayan, kinukuha yung mga, tinan nyo naman yung mga halos mga tela, mga talagang yung lablab nito mga kaisyo ng bayan. Ito yung nagpapababaw eh. Ayan, makikita naman natin talagang malaki na yung naging improvement. Ayan. Kasi kung lalalim ito mga kaisyo ng bayan, itong sapa na ito, yung lahat ng tubig na pumupunta sa karsada dito sa may Apollo, sa may San Isidro, bababa rito, pupunta rito, bababa siya ng Santa Ana papunta ng flood control. Kasalukuyan naman yung flood control nililinis na rin, matagal na, hindi pa tag-ulan ay kasalukuyan na pong nililinis yung flood control. Yun nga, sabi nga ng ating engineering, simula po ng maupo ang Municipal Mayor Alan ay nililinis na po ito. Nililinis na po niya, pinalilinis na dahil nga pagka dumarating po talaga yung tag-ulan, alam naman natin na ang Taytay at ang Cainta ay catch basin ng tubig na galing sa upline ng Antipolo at nanggaling ng tubig galing sa dito sa may Montalban at San Mateo o Marikina. Yan, dinadyan po ang daan. Ngayon dito po sa Valley Gulf, doon po galing sa Antipolo yung tubig, dito po yun lumalaki yung flow ng tubig dito, kaya po ito yung bumabaha mga kaisyo ng bayan. Kaya ngayon nakakatuwa dahil binigyan ng kaukulang pansin yung ganitong mga creek or sapa, sapa na paluwangin, palalimin para yung tubig hindi nagmi-maintain sa karsada. Bagamat bumabaha, hindi naiiwasan, pero may iwasan ng baha. Hindi natin maiwasan kasi alam naman natin yan talaga yung kalikasan. Pero yung kalimutan mo linisin yung mga dinadaanan ng tubig, para ding tao yan yun yung ugat. Pagka nagbara yung ugat, sigurado high blood. Yan mga kaisyo ng bayan. Kaya pagka nilinis mo yung dadaanan, dadaloy na maganda yung tubig. Ayan mga kaisyo ng bayan. Salukuyan po yan mga kaisyo ng bayan ang gawin. Simula po nung ating nadaanan ito na talagang yung kita naman natin yung mga damo, yung mga lupa na halos nasa gitna na hindi na gumagalaw yung tubig. Ngayon po gumagalaw na yung tubig mga kaisyo ng bayan. Nakakatuwa, malaki na po yung ibinaba yung tubig dahil yung pong imbornal na yan, nakita natin barado dati. Ayan yung imbornal na po yan, barado po yan dati. Nakita po natin na yung tubig to, yung level doon sa tubig doon sa talagang kumilos na. Ibig sabihin na nagkaroon na ng pagkilos yung tubig para bumaba doon sa flood control dyan sa Laguna de Bay. Tingnan nyo naman kadumi ang tubig na to. Ayan di ho ba?
At silipin natin yung imbornal dito na galing po sa Apollo to. Ayan. Yan po yung sinasabi ko na imbis na po lumabas yung tubig na yan, imbis na lumabas po yung tubig na yan sa ilalim ng kanal na yan, na imbornal na yan, eh hindi po, yung pong galing sa sapa na to, papasok po yan doon, papunta po ng Apollo, kaya lumulubog po yung Apollo na yan. At ano po yung kahabaan ng tapat ng eskwelahan, kuya? Anong street po yun? Dama. Hindi po dama yun. Yung yan po, yung karsada na yan. Highway 2000. Yung Highway 2000 papunta ng eskwelahan. Yung eskwelahan ng San Isidro ay lagi ring lubog dahil nga yung tubig overflow dahil dito, hindi na lalaliman. Yeah. Ayan, kaya nakakatuwa naman at eto. Ayan mga kaisyon ng bayan. Ongoing project ng pamahalaang bayan. Siyempre sa pangunguna nga ng Municipal Mayor Alan De Leon at siyempre ng Municipal Engineering, ano, sa pangunguna ni Rodel Gatapia, mga kaisyon ng bayan. Ayan ha. Etong imbornal ako, ito imbornal do, barado rin pala to, imbornal na to. Barado na. Kasi ito mga kaisyon ng bayan, ito yung tulayan ng amihan. Ito po, tingnan nyo. Ito yung pinakang strainer nila. Tingnan nyo naman yung itsura. Eh, napag-alaman natin na wala pa ng programa ang San Isidro dito sa mga ganitong clearing operation. Dahil tingnan naman nyo, nag-aantay lang sila na ito na dumating yung mga basura. Tingnan naman nyo yung kilos. Tingnan naman nyo, hindi nakilos yung tubig. Diyo ba? At tingnan nyo pati yung tapat ng ginawang basurahan nila. O diyo ba? Ang taas na ng lupa. O diyo ba? Advisable ba yung ganito? Dapat ganito, meron ng lilinis talaga. Para hindi ganito yung sistema, para hindi. Tingnan nyo. Ayun, nakita nyo ba mga kaisyon ng bayan? Dapat, pagka ganitong tag-ulan, maging alerto. Partikular, siyempre, ang bawat barangay. Hindi naman malalaman ng pamahalaang bayan niya kung hindi sasabihin ng mga barangay. Iyo ba na may mga problema sa ganito. Kaya ipinararating lang natin. Kaya na, ayun, medyo nalaman na may problema rito. Kaya, yun, nagawa ng paraan. Kaya sana, yung mga ganitong, alam naman natin na tayo'y bahain sa bayan ng Taytay, eh gawin na natin yung best para hindi masyadong maapektuhan yung mga pabababang bahay at yung mga taong dumaraan, mga kaisyon ng bayan. Maraming salamat at salamat po ito sa ating napitikan. Bahay rin katabi Yung- ng tanggalin mo. O may bahay na, kuya. Alam mo ba yung bahay sa may gitna ng creek na yan? Oo. Yan mga kaisyon ng bayan, nakita nyo yung creek na yan, nakita nyo yung backhoe na yan. Doon po sa may bandang ibaba niyan, pinasok ko po yan. May mga bahay po sa gitna ng sapa na sinakop na po ng mga residente ron. Dapat tanggalin yun. Matagal na po yun, mga ilang kabahayan po yun. Kasi yan pong lapad dito mga kaisyon bayan, paliwanag ko rin sa inyo, nang ginagawa ni Joey Calderon yan, ako yung nag-cover din. 20 meters po yung lapad niyan. Pagdating po doon sa dulo, makikita nyo yung tulay doon sa may Maningning Creek na yon. 20 meters po yung lapad ng karsad ng sapa na yan. Makikita nyo halos kalahati na lang. Dahil kinuha na nung mga residente. Ginawa na nilang bahay. Eh, ito nga. Kaya pagka po nag-overflow yung tubig, hindi rin makadaloy doon. Kasi nga, makadaloy. mayroon nakaharang doon, tapos may tulay pa silang mga ginawa. Kaya, May niyog pa nga ron eh. may nyug na sa gitna, tapos may puno pa ako nakita ron eh. Nakatubong puno ron. Mga kaisinuway, mga susunod na araw, pasukin po natin yung sapa. Samahan nyo ako at ating Tanggalin mo. makita ninyo. Ito, sinasabi nga ni tatay. Isa po si tatay nakasama sa paglilinis itong sapa. Sila yung nagki-clearing operation. Alam pala, nakita pala nyo tayo yung sapa doon. Na may, Ako ang babantay dyan sa outpost eh. kailan po, dati? Oo. Eh, yung ginagawa itong recrap, sabi Mm. ni Cap Calderon, eh, pausog-usog mo yun doon. Eh, Oo. pumasok ako, pagdating ko, naumpisa na eh. Okay. Ay ngayon, pinabayaan na rin, ano? Pinabayaan na yung outpost. Hindi, gagawin daw yan. Ewan ko. Oo. Ang alam ko talaga, alam ko sakop ito ng San Isidro pa eh. San Isidro to eh. Pero ang ginawa lang ni Joy para mayroong nagbabantay ng sapa, nagawa ng outpost para magkaroon ng pagbabantay sa kalinisan.
Eh nang napabayaan na, nawala sa namatay si Joey Calderon, yung barangay kapitan ng Santa Ana, eh ito nangyari. Eh, walang problema sa ano nung si Kap Michael, dyan ako eh, babantay. Mm. Ay mula nung mopo yung anak, ay mga sip-sip yun doon sa... Pinalinis na. Kaya hindi na ako binigyan ng susi. Ayan mga kaisan ng bayan, no? Isa lamang ito doon sa ating napitikan na action ko agad. Nakita ng ating puting mayor ng Taytay at saka ng engineering. Automatic, kinabukasan nung makita na ating pinitikan itong dulo ng taas po ito ng San Isidro at saka Santa Ana po, boundary po ito. Yung Amihan Street mga kaisan ng bayan, Amihan at Apollo magkaluksong dito po sa bayan ng Taytay. Maraming salamat mga kaisan ng bayan.